doggy! He really looks like a lion. Hi mga kasno! Good morning! Ako nga po pala si Divina Robertson, married to my Canadian husband, mom of twins, and I am also a fur mom to my Bichon Frise. Kamusta na po kayo? Samahan niyo po kami ngayon sa aming adventures dito sa Canada. At panoorin niyo po kami kung paano po ba kami nabubuhay sa harsh Canadian winter. Opo, tama po ang nakarinig niyo. Sa mga hindi po nakakaalam, dito po sa Canada ay napakahaba ng winter at kahit ganun po ang sitwasyon, tuloy ang buhay! At ito po si Cookie at nararamdaman na po ni Cookie ang doomsday. Tama po ang inyong narinig. Dahil po pag si Cookie ay gugupitan na ng kuko, doomsday po para sa kanya yon. Hindi niya gusto. Kaya ko po siyang paliguan, gupitan ng buhok, linisan ng taenga, yung mga bagay na yon. Pero pagdating po sa pagpapagupit ng kuko, hindi ko po kaya. At ito po sa pet salon, ito pong may sobrang super cute. Ngayon lang po ako nakakita sa buong buhay ko ng pusa na mukhang lion. Wow. So nagpipigil po ako sa sarili ko na ipet yung pusa. Gusto ko po talagang himasin yung pusa. Pero hindi ko magawa kasi po gusto ko pa pong makasama hanggang pagtanda yung asawa ko. Kaya tinitig-titigan ko na lang po yung pusa at vinedyo ko kasi po super cute talaga. He really looks like a lion. He does, and we cut him. We cut his hair so he looks like a lion. So his hair will stand about this tall once it's fully grown all on his body. Wow. But because it's so long, it gets matted quickly. And then we shave him then. We shave him and give him a lion cut. Oh, I was trying not to touch you. Oh, look at that. Para po sa akin, mas gusto kong dinadala dito si Cookie sa independent salon na to. Yung groomer po dito, siya rin po yung may-ari ng store. At kabisado niya na po, alam niya na yung ugali ni Cookie. Meron po kasing kakaibang ugali si Cookie kasi po pag nagka-camping kami, ang nagiging kulay ni Cookie ay burak. Kaya po pagta sa amin mag-camping straight, dinadala po namin siya sa Pet Value, papaliguan ko po siya doon. Hindi niya gusto yung salon sa ibang lugar, hindi niya gusto yung hair blower sa ibang lugar. Ang gusto niya lang yung hair blower dito sa bahay. At alam na po yun nitong nag-groom. Yung ito pong mga treats dito na nakikita nyo, halos lahat po yan ay na-try na ni Cookie. At pag may treat po siya ng mga ganyan, ay tinatago niya sa kung saan mang parte ng bahay. Yan po ang trabaho niya. It's like bunny rabbit feet. Yeah, it's got the fur on it and everything. Yeah. Oh my god. What? You know, Go touch it. You know, people make keychains out of these and carry it around their pockets, eh? So a dog's supposed to eat that? Yeah. Oh. Do you think in the wild the fur is magically gone off these animals when they get them? Umpisa pa lang po nung vlog ay nagsasalita na po ako. Pero naisipan ko po na i-voice over na lang siya kasi po sobrang grabing mahangin po talaga. Okay lang sana sa winter kung malamig. Acceptable na po talaga yun, malamig, wala tayong magagawa. Pero kapag mahangin, napakahapdi po sa balat, napakasakit po napakahapdi sa balat, napakahapdi sa tenga, ganun po. At napakasakit din yung sa tenga yung tunog. Kaya ganito po, tawag dito, inano ko na lang po, binoice over ko na lang po. Kasi kung hindi ko to i-voice over, baka kailangan nyo na siguro ng hearing aid pagkatapos ng vlog na to na sira na ang mga pandinig nyo. At ito po ang resulta ng paggupit sa kuko ni Cookie. Ayaw niya pahawak yung paa niya kasi dumaan siya sa akala ni Cookie na torture siya. Pero survivor naman pala siya. Survivor ka, Cookie. Habang nagbo-voice over po ako ay tinititigan ako ng malupitan ni Cookie. Siguro iniisip na, chismis na naman to. Ito po, dito sa ating napakahabang Canadian winter, ay talagang masasanay ka na lang talaga. At siguro, i-embrace mo na lang din. At hindi ka papatalo sa kung ano mang pangyayari. Nakita po natin, di ba talagang nag-aangatan yung snow sa ground. Nakikita po natin. Kaya nga si Cookie, siya rin mismo sa sarili niya, napapaisip-isip siya anong nangyayari. Gayon pa man, itutuloy-tuloy natin to. Ipupush natin to kahit may winter storm. Push mo yan. Yan po. At ito pong si Cookie ay dadalhin po natin sa lolo't lola niya.
Kasi po ganun ang sitwasyon kay Cookie. Yung lolo't lolo niya po ay babysitter din. Total naman po sa pupuntahan namin ay on the way yung bahay ng lolo't lolo niya, dali na po namin doon si Cookie. Kung hindi niyo po natatanong, gustong gusto po nakikita ng lolo ni Cookie siya. Gusto pa, lalo na pag si Cookie ay namimintana, kasi po kahit sa bahay ng lolo't lolo niya, mahilig po siya mamintana. Nalilibang po sila kay Cookie. So ito po, no, sa mga hindi pa po nakakaranas ng snow, ano na po siya, pag ganyan ang dadaanan mo, para siyang isang napakalaking dagat ng snow. Ganun po. Pero pag nakita mo siya sa personal, maganda kasi yung ulap na blue, tapos yung puting, yung ulap ay asul na asul, yung ground ay puti, tapos may mga evergreen. Maganda po siyang kombinasyon sa personal pag nakita niyo po. At eto, yung kapag makakita po kayo ng yelo sa gitna ng kalsada, yun po yung tinatawag na snowdrift. Ayan po. Kaya delikado po yan, madulas po yan. Kung mapapansin nyo po, may mga nadadaanan kami na may mga evergreen. Yung iba pong evergreen, lalo na yung mga nasa forest, ano po siya, natural na lumalaki kasi ang nangyayari, yung squirrel, sila po ang malaking kontribusyon sa pagdami ng evergreen. Etong area na to, nasa dulo-dulo yung evergreen, di ba? Syempre, ano po siya, taniman po siya. Pero in wild, sa forest po, napakadami ng evergreen kasi nga yung squirrel. Ang gagawin nila, sa mga hindi po nakakaalam, yung squirrel po, kukuhanin yung pine nuts. Pagkatapos, parang iipunin niya ng iipunin dito, doon, dyan, hanggang sa makakalimutan niya na kung saan niya pinagtatanim, ay pinagbabaon o tinago yung mga pine nuts. Kaya po napakaraming evergreen. Yung isa po sa pinagkakampingan namin palagi, pinery, yung po ang tawag sa kanya kasi napakadaming evergreen. At speaking of squirrel po, si Cookie kapag nakakita ng squirrel ay sobrang grabing natataranta siya, gusto niyang habulin. Can I get a medium coffee, double, and farmer's wrap breakfast sandwich, please? The sausage one? Sausage farmer's wrap? Yep. No, thank you. Thank you. Oh, di ba? Kapag good girl, magkakaroon ng kape. Kaya eto na, kuhanin na natin ang kape at meron pa tayong pa-breakfast sausage wrap. Opo, mahilig po ako magkape. Sobrang hilig ko po magkape. Oh. And debit? She asked me from the side. There it Ito is. na Can po we get a milk on the side as well, ang please? kape natin. A milk, yeah. Just a At little, kay Cookie yeah. po, kay Cookie ang mapupunta, ito pala kayo. Ayan pala kayo. Ang kay Cookie naman, ang mapupunta kay Cookie ay yung gatas. Lagi kasi ako nanghingi ng gatas. Milk on the side, yun. Tapos may gatas. At kay Cookie yun. Yan. Ang mga reward na good girl. Kaya magpala tayo lagi ng yelo at magpakasipag para may reward tayo, di ba? Ayan. Ayan, sabi ko sa inyo to, mapupunta to kay Cookie. Ito. Gatas. Para kay Cookie. Guys, eto na ang ating breakfast sausage wrap. Yay! At meron tayong coffee. Ito, sabihin ko na to para hindi na ako mag-voice over. So, dito po, napakahaba ng winter sa Ontario. Mas mababa po yung winter sa ibang lugar ng Canada, tulad ng Yukon. Ang delikado po sa kalsada, ito pong gilid na to, yan. So, kapag nung nagda-drive po kami ngayong oras na to, kasi po nag-snowstorm kahapon, sunod-sunod po talaga yung snow, pero yung kahapon po talaga, grabing snowstorm. So, yan, makikita nyo, di ba, ang kapal ng snow? Typical lang po kapag winter na makakakita ka ng kotse na bumagsak sa gilid. Kasi akala mo may kalsada pa, yung pala wala na. Ito po nakikita nyo umuusok na ganyan, tapos pupunta sa gilid. Siya yung tinatawag na snowdrift. So, makikita nyo itong kalsada clear na clear kasi panay
balik-balik yung mga snowplow. So, maganda kapag ang gilid ng kalsada ay may ganon, yung harang na ganyan sa gilid. Pero kapag walang harang, sobrang delikado. Kaya minsan yung mga 2 lane na yung 2 lane sa, limbawa, eto, 2 lane kami, pero ngayon, eto, 1 lane lang, diba? Limbawa, 2 lane dito, 2 lane dyan. Nagiging 1 lane na lang siya bawat side. Kasi delikado mo ng daanan yung gilid. Akala mo, may kalsada pa, yung pala, wala ng kalsada, snow na lang pala siya. Kaya mahuhulog ka sa gilid. Ito pala ang ating destination for today. Ang paborito nating lugar, ang Asian Grocery Store. At makikita nyo po yung langka, napakalaki. Ang tatay ko po ay napakasarap gumawa ng ginataang langka. At anong masasabi ng mangga na to sa mangga sa bakura ng nanay ko? Wala. Nako, pero napakamahal po nitong mangga na to, sabi ko sa inyo. At ito pong bamboo shoots. Ano ba sa Tagalog nito? Naalala ko po yung kabataan ko kasi nung bata po ako, yung nanay ko nagluluto ng langka sa 3 ingredient lang po, bagoong langka at saka saluyot. Napakasarap na po talaga. At hindi po ako bumili ng mga gulay-gulay dito. Frozen gulay po yung binili ko kasi puro frozen po yung available eh. At one of these days, bibili talaga ako nitong persimmon. Itatry ko po talaga yan kasi sobrang na-curious po ako. Atis, na alala ko yung kabataan ko, yung kapitbahay namin may atis. Hitik na hitik sa bunga at binibigyan niya po ako palagi. At ito rin, root crop na to, yung kamoting kahoy. Meron pong, nung bata kami, merong bakanting lote sa amin. Sa Maynila po kasi kami, may isa lang kaming lugar na natataniman ng kamoting kahoy kasi wala pang nakakabili ng lupa na yun. Bago pa po umulan, hina-harvest na po ng kuya ko yung kamoting kahoy. Doon ko rin din po nalaman na pag nagtanim ka pala ng kamoting kahoy, dapat yung tangkay, katawan, stem, ay paslant. Kasi daw pag hindi paslant mo tinanim, ay lason. Hindi ko lang po alam. What's that? Kamyas. Langka. This one is $2.59 and this one is $3.99. I also want to show this if you want to make like this, all the ingredients are here. If you want to make ginataan bilo-bilo. Gusto ko pong malaman sa mga kapatid natin sa abroad kung nasaan man parte po kayo ng bansa, kung nasa Japan po kayo, sa Hong Kong, UK, saan man po. Kung masaya din po ba kayo pag nagpupunta sa Asian grocery store? Isa rin po ba ang Asian grocery store sa mga lugar na pinupuntahan nyo? Kasi po, kahit yung asawa ko na Canadian, isa po sa mga lugar na gusto niyang pinupuntahan ay yung Asian grocery store. Lalo na po yung dalawa kong anak na kambal. Kapag nalaman po ni Lance na nagpunta kami ng Asian grocery store at hindi siya sinama, tatanungin niya po kami, why you did not tell me, mommy? Why you did not bring us, mommy? Ganun po, marami po siya mga tanong-tanong. Pag nagpupunta po kami sa Asian grocery store, gustong-gusto po nila sa mga, yung snack aisle, yung Filipino aisle, yun po ang pinakagusto niya. At ito po si Mushi, may hawak siyang mantumas. Never ko pa pong na-try ang mantumas na tawag dito, andox! Mantumas ako ng mantumas. Andox na parang mantumas. Never ko pa po siyang na-try. At ito po yung area na bumibili ako ng buto-buto. Yung ganito pong uri ng buto-buto ng baka, yan naman po, bumibili ako ng ganyan para kay Cookie. Papakuluan ko lang ng saglit. Kapag naubos na,
yung laman nun, lalagyan ko ng kahit ano, limbawa peanut butter o kaya dog food para treat. At gusto ko rin pong malaman sa mga kapatid natin na nasa abroad na kahit matagal na po ba kayo dyan sa abroad, namimiss nyo pa rin po ba ang mga tinapay ng Pilipino katulad ng Spanish bread, pandesal, ensaymada, yung mga ganun po, namimiss nyo pa rin po ba yun? O kahit hindi nyo siya kainin, okay lang? Ako po, namimiss ko pa rin po siya. Kagandahan naman po ay si Mushi ay magaling siya mag-bake. At Mushi ka, dahil magaling ka mag-bake, i-push mo na yan. Ikaw na ang mag-bake para sa akin, para wag na tayong bumili at gumastos. O di ba ang daming masasarap na tinapay. Masarap talaga to sa i-partner sa kape. Iba, para sa akin, iba kasi talaga ang mga tinapay ng Pilipino. Parang mas masarap pa rin siya. Siguro dahil yun na ang kinalakihan natin, kaya ganon, di ba? Kung anong kinalakihan mo, yun talaga ang hinahanap-hanap ng panlasa mo. At bumili nga po ng pagkain si Mushi kasi di ba ako lang yung bumili ng pagkain sa Tim Hortons. Nandito na nga tayo sa snack aisle ko at kung kasama lang natin si Lance at si Lincoln ay nandito sila sa snack aisle na to at marami na silang nahakot. Ano sila? Hakot gang. Parang may orasan. Kung ano ang magkakasya sa pushcart, ilagay mo. Ganun po sila. Parang mga hakot gang. Pero okay lang kasi hindi naman kami, kapag pumupunta kami kasama sila sa Asian grocery store, hindi naman linggo-linggo, parang mga twice a month lang naman, ganun. Tsaka wala namang nasasayang kasi gusto rin talaga nila. Mahirap yung pag ang dami mong binili tapos nasayang. Kaya po ako, pagka yung anong kakainin ng mga anak ko, hindi ko na po ine-eksperimento kasi naranasan ko na yun na may binili kami pagkatapos nasasayang lang. Yeah. Oh wow, you got Mitsuya cider. Mushi, the last time I had this, I think I was in elementary. Pee-wee. It's $3.59. I'm so surprised to find it. Chocolate. Pag may oras po na pag nagpupunta kami ng Asian grocery store, ay lalo na pagkasama namin yung mga bata, ay naghihiwa-hiwalay po kami kasi may area si Mushi na gustong tignan, may area yung mga anak ko na gustong tignan, ay may area din ako na gusto kong tignan. Tignan niyo po yung mga presyo dito ng stick o ng mga cream o ang mamahal po, di ba? Understandable naman siya kung bakit siya mahal dahil nga sa shipment kasi itinravel na ng truck tapos tinravel pa ng barko kaya ganun siya kamahal. Itong pulburon na to, napaisip ako, parang hindi pa yata na-try ng mga anak ko ang pulburon. Kaya next time, bili ako ng pulburon. You want it all up? I think the Pusirillo is connected to the celebration because in Superstore there's also a Pusirillo and here there's a Pusirillo. Oh yeah. So I think Pusirillo is connected to Chinese New Year. Possibly. Yay! At masaya na naman po tayo na nakapamili tayo sa Asian grocery store. At sinong mas masaya? Siyempre, si Lance at si Lincoln. Pag-uwi kasi marami sa kanilang pasalubong. Ganon din po ako ng kabataan ko. Kapag yung tatay ko, nung hindi pa po siya nag-abroad, kahit po candy lang ang iuwi niya, masayang masaya na po ako. Pagka uwi niya, may pasalubong siyang candy, okay na po sa akin yon. Ganun naman po sa mga bata kahit maliliit lang na mga bagay, basta kahit anong pasalubong, basta pasalubong, masaya na po sila. At susunduin na nga po natin si Cookie! Pero pagdating po namin sa bahay ng lolo't lola niya, hindi po kami agad aalis kasi si Mushi, tutulungan niya pa po yung parents niya na magpala ng snow. Ganun po talaga kapag snowstorm, kahit po merong snowblower ang parents ni Mushi, sumasadya po siya doon na pumunta para siya na po mismo yung magpala ng snow kasi napakalaki po ng sidewalk, napakahaba ng sidewalk nila at saka ng driveway at hindi po biro-biro na magpala ng snow, lalo na po kung yung snow ay may kabigatan, yung maraming moisture, basa. So siya na po ang gagawa noon.
driving. Cookie have a G license. Oh, there's a dog park! Aww! Mapapansin nga po natin kung titingin kayo ng diretso, yung landmark ay parang nawawala na. Kung yung mga puno parang sa unahan, parang mga nagiging anino na. Ang malapit na po to sa yung tinatawag na whiteout. Sa mga hindi po nakakaalam, ang whiteout po ay naghalong makapal na snow at malakas na hangin. Kaya ang mangyayari po dahil makapal ang snow at malakas na hangin at naghahalo sila, yung mga landmark sa unahan mo ay nawawala na. Ang paligid mo ay literal na magiging maputi na. So, ganun nga po ang nangyayari dahil lahat ng buong paligid mo ay nagiging maputi na sa kaliwa kanan, diretso, magiging maputing-maputi na siya. Hindi mo na rin matukoy kung nasaan ang langit at lupa. So, ano pa lang po to? Pa-start pa lang po to ng whiteout. Pero kapag na-experience nyo na po yung whiteout na talaga, ay talagang sobrang grabe na po talaga. Kasi para ka nang halos magdadrive ng naka-blindfold. Ganun po ang sitwasyon. Mas delikado siya sa country driving. Kasi sa country driving, yung tulad nga po ng kaninang dinaanan namin, no? Ang bawat gilid ay taniman, pwede kang mahulog sa gilid. So sa awa po naman ng Diyos, hindi po kami inabutan ng 100% na whiteout, yung ganito pa lang po. At sa mga hindi pa po nakaka-experience ng snow, sabihin ko lang po, no, yung ganitong kondisyon na kung saan, kasi dito po sa parte ng, kung nasaan po kami parte ng Canada, na November pa lang ay nag-i-snow na hanggang katapusan ng April, ganun pa rin po na hanggang katapusan ng April ay patapos ng snow, dadaan ka po sa adjustment talaga, adjustment period, na pati yung katawan mo, isip mo at katawan mo ay magdadaan sa adjustment. Kaya magandang pag pumunta ka ng Canada, maganda na pumunta ka rito ng summer para slowly yung katawan mo at yung isip mo ay slowly nag-a-adjust. Through time, masasanay ka na rin sa sitwasyon, sa panahon, tapos matutukoy mo na rin ano bang mga magandang magawa mo during winter. Adjustment lang po talaga. Darating ka rin sa stage na kung saan ang katawan mo at ang isip mo ay makakapag-adjust sa winter. Hi guys! So, andito na tayo sa bahay at nagpi-pick up haul sana ako bago kami umalis. Kaso, ang nangyari, ang battery ko po ay nalobat. So, i-pick up haul ko po to ng mabilisan. Kasi si Cookie, inaamoy-amoy ni Cookie. Ito po pala yung sa bigas vlog. 2, 4, 6, 8, 9. So, 9 po to kasi po, merong paayuda si mother-in-law. So, si Mrs. Robertson po ang mother-in-law ko. Binigyan niya po kami ng 3 sakong bigas. Kasi nag-uusap-usap kami nun na ang tawag dito, halos hindi na special yung o sale yung bigas, lagi na lang mataas yung presyo. Kaya na nag-special ng good price, ang ginawa niya, bumili rin po siya at binilan niya rin po kami. So, kung napanood niyo po yung vlog na gumawa ako ng shepherd's pie, yun, nabanggit ko po din na si Mrs. Robertson ay nagbibigay sa amin ng patatas, sibuyas, mga ganun po. So, eto na. Bumili tayo nito kasi gusto to ni Lance tsaka ni Lincoln, yung anak ko po na kambal na lalaki. Tapos, bumili rin tayo. Never ko pang na-try itong brand na to, pero binili to ni Mushi. Tapos, Japanese barbecue sauce. At, favorite po to ni Mushi. Ang nasa Japan po kami, ito lang lagi niyang iniinom, Mitsuya cider. Mahilig po kaming mag-iina sa isda. Si Mushi mahilig po sa isda, pero fish and chips ang gusto niya. So, ito na bang pangalan nito? Redfish. Medyo may kalakihan siya. Malaki siya kasi katawan pa lang to, hindi pa kasama yung ulo eh. Yan. Daing na bangus. Ano bang pangalan nito?
yellow striped scad. Tapos, ito po, sardinas. Sardinas. Next time na magluto ako ng sardinas, ipapakita ko sa inyo. Kasi pag gumagawa ako ng sardinas, ang ginagawa ko lang, nilalagay ko siya sa foil. Tapos nilalagyan ko siya ng salt and pepper, luya, sibuyas, bawang. Tapos ibibake ko na siya. Ganun lang po yung ginagawa ko. Tapos lalagyan ko ng mayonnaise. Tapos ito, ang paborito naming brand ng fishball, yung galing ng Korea. Ito lang talaga ang gusto namin kasi siya lang yung pinakamasarap. Tapos sa mga friends po dyan natin sa YouTube, na pag nakikita ko po kayo na nangunguha ng mga sariwang, pumipitas kayo ng mga sariwang gulay, dahon ng malunggay, dahon ng ampalaya, dahon ng saluyot. Totoo po na natutuwa po talaga ako kasi tignan nyo dito sa amin, no? Frozen po. Ito, pepper leaves. Ano pa ba to? Dahon ng ampalaya. Tignan nyo po, lahat frozen. Kaya nakakatuwa po at nakakain po kayo ng fresh na fresh. Napakahaba po ng winter dito sa amin. So, hindi na po tumitigil yung kakasnow. Puro puti na lang yung paligid. Nakikita nyo naman po sa vlog. Ito rin po, kay Pobreng Negrese, meron silang, shoutout Pobreng Negrese, panoorin nyo po siya. Meron silang puno ng langka na madaming bunga. At ayan na nga. At meron din po tayo dito cookie. Ayan. Ito po. Hello guys. Hello. Ako si Cookie. Tapos bumili din po tayo ng pambaon ng mga bata sa school. Siyempre, dahil tayo ay Pilipino, pandan cake. Ito po, favorite din po ito ng mga anak ko, picnic. Favorite ko to, boy bawang. Last time na nakatikim ako ng piwi, yan, ay ng elementary pa po ako. Piwi. Speaking of piwi, it's chika time. Kung wala kang kachika-chichikahin kita. Piwi. Nung grade 6 po kami, may classmate ako. Sabi niya sa akin, alam mo, Divina, itong piwi, kasi, di ba may ₱5, magkano ba yung isang malaking bag na ganito? ₱5 o $2.50? $2.50. Ay, ₱2.50 sabi niya, kinakain daw nila itong magkakapatid sa kanin. Naalala ko pa siya, si Virginia, yan ang pangalan niya. Nung grade 6 ako yung classmate ko. Kumakain daw sila ng piwi at saka kanin. Tapos eto, Lala. Yung Asian grocery store po na pinuntahan namin ngayon, tawag dito, maraming selection doon ng Pinoy snacks na wala sa Asian grocery store na malapit sa amin. Yung Asian grocery store na pinuntahan namin ngayon, halos 1 oras ang layo niya. To think that dito, yung 40-minute na yun, napakalayo na nun kung i-drive mo sa Pilipinas. Kasi dito hindi siya ganun ka-traffic. Malayo siya, nagbumukha lang siyang malapit kasi maluluwag yung kalsada. Dito sa area namin na, syempre, pag nagpunta ka naman ng Toronto, dun, dikit-dikit yung mga sasakyan, mas malaki yung traffic. Tapos ito po, ayan, gusto ko tong sinasawsaw sa suka. Hindi siya masyadong gusto ng mga anak ko. Pero pag sasalu-saluhan namin ng mga anak ko, etong piwi. Kasi first time nila tong itatry. First time ko lang din itong makita dito sa Asian grocery store sa tinagal-tagal ko dito sa Canada. At meron po tayong very Pinoy quake. Baon ng mga bata. At si Mushi bumili siya ng lechon. Magkano to? $8.62. Alam niyo po guys, no, nakakailang vlog na po ako, 35 na ba o 34? Nung una po nahiya-hiya pa ako kasi parang napanood ko nga kasi pag na-upload ko yung vlog ko, hindi ko na siya pinapanood. Once na na-upload ko siya, na-upload na siya, o hindi nakakalimutan ko na siya kasi gagawa na uli ako ng bago, diba? Nung napanood ko yung vlog ko na naglakad ako sa isang neighborhood, napansin ko, sobrang nahihiya po talaga ako. Kasi iniisip ko na, baka isipin ng mga tao, ano ba yan, nasa 30 plus na tong babae na to na tawa pa ng tawa, ganyan. Parang,
Kasi inisip ko, masyado kong na-conceal yung personality ko. Kasi pag na-meet niyo po ako sa person, talagang, di ba, machika nga ako kapag ka nagtawag dito, nag-voice over ako, di ba? So, sinabi ko sarili ko, kung matatanggap ako ng viewers, matatanggap nila ako, di ba? Hindi ko na dapat i-conceal pa yung kung sino talaga ako. Although, syempre, i-filter pa rin natin yung ibang mga, pero yung jolly, tawag dito, yung jolly side ko, ayan, nailalabas ko na po siya, nakikita niya na po, nagiging makwento na ako. Medyo hindi na rin ako camera shy. Medyo pa yan, Pag napanood niyo po yun, yung, ano ba ang title nun? Hindi ko matatandaan yung title. Siguro po, maganda, lagyan ko yung vlog ko ng, number. Para pag inaalala ko yung isang vlog, maalala ko kagad yung number. Kasi hindi ko rin maalala yung title. At eto naman po, may sasabihin po ako sa inyo. Sa regular grocery store po dito, hindi nagbebenta ng mga buto-buto. Yung mga buto-butong pang, tawag dito, mga buto-butong pang sinigang, pang nilaga, hindi po sila nagbebenta ng ganun. Kailangan mo pa magpunta ng Asian grocery store para makabili ng buto-buto. At gustong-gusto ko tong lugar na to, yung uri ng buto-buto nila. Kaya kahit ang layo ng biyahe, bumili ka na ng marami kasi ang dami nilang choices eh. So, eto po ay $12.29. Eto po yung buto-buto. So, pinakat ko po siya sa regular grocery store. Halimbawa, Superstore, Walmart. Wala kang mabibiling ganun na buto-buto na mapapakat mo. Sa Asian grocery store lang po. Tapos, eto rin. Ito talaga yung malaking buto, yung ganon. Kasi, iba yung lasa nito kapag nilaga mo eh. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay laging naglalaga ng buto-buto. Nilalaga ko po siya pag-gising, paghatid ko sa mga anak ko, pagdating ko sa bahay, ilalaga ko na siya hanggang 3:30 na yon, saka ko lang papatayin para talaga yung lasa niya lumabas na. Tapos pag malamig na, i-divide ko na lang, ilalagay ko sa freezer. Kasi po, para sa akin pag napakahaba ng winter, mas magiging parang strong yung immune system mo kapag nakakahigop ka ng buto-buto. Kaya yung mga anak ko po, laging may isang bowl ng sabaw na nasa gilid ng plato nila na yun, hinihigop nila, iniinom nila pagkatapos o habang kumakain. At first time ko rin pong nakakita dito sa Asian grocery store ng napakasaya ko po talaga, kamyas. Ayan po. Yan, kamyas. Sobrang saya ko. At itatry ko na magchicharon. I-try natin. Ano ba ito? Ito po. Tada! At bumili rin tayo ng baboy. Gusto ko siyang i-barbecue pero hindi ko alam kasi nga okay lang sa akin pag nag-i-snow eh. Wala pong problema sa akin pag nag-i-snow. Kasi hindi naman ako magdadrive sa labas para pumasok. Ang hindi ko lang gusto kapag yung grabing tindi ng hangin, napakahapdi niya po sa balat. Lalo na halimbawa, nagtagal ka sa labas, kahit konting saglit lang, tapos nag-i-snow, mahangin na mahangin. Parang yung kamay mo kapag wala ka na sa labas, parang, ano bang pakiramdam? Parang mahapdi na ito ang maganda explanation. Nung bata po ako, yung lola ko, meron siyang pamahid na maanghang. Pagkatapos kong sumalangit naman, pagkatapos ko pong ipahid yon, may parang maanghang na yung pamahid na yun, kulay pink yun eh. Tapos parang may pagoda yung botelya niya. Sa mga batang 90s po, kaway-kaway, kung natatandaan niyo po, yung nakita niyo sa mga lola niyo. Yung ganito po siya kalaki na plastic na bote. Tapos may pagoda, kulay pink po siya. Ito, first time. Nakita ko siya doon sa pinuntahan niya namin na malayong grocery store. Sobrang grabing saya ko po. So, sa mga kababayan po natin sa Pilipinas, tuwing namimitas po kayo ng mga dahon-dahon sa luyot, ampalaya, natutuwa po talaga kung pinapanood kayo. Kasi iba kapag yung kinalakihan mong pagkain, tapos makakain mo dito, kahit hindi na siya ganun ka-fresh, kahit naka-frozen pa, kaming dito mga nasa abroad, masayang-masaya na po kami. At higit sa lahat, nagpapasalamat po ako sa asawa ko kasi
support siya na napakadami po naming binili. At where's the receipt, Mushi? Hindi ko po, siguro isusulat ko na lang o screenshot ko kung magkano ang nagastos namin para may idea din po kayo na pag nagpupunta ang mga Pilipino sa Asian grocery store, magkano ba yung nagagastos nila. Yun po, nagpapasalamat po ako sa asawa ko kasi sobrang supportive niya. Kahit hindi niya kakainin itong mga isda na to, ano pa rin po siya, okay lang. Sa katunayan po, hindi ko hiniling sa kanya na magpunta kami ngayon sa Asian grocery store. Siya po, kasi po 15 years wedding anniversary namin ngayon. Sa Sabado po namin siya isi-celebrate. Ano po ngayon, Miyerkules po ngayon. Ngayon po ay January 29, natapat po siya sa Chinese New Year. So, 15-year wedding anniversary po namin. Pag ano niya po, sabi niya, let's go. Kasi po nasa school yung mga anak ko, paghatid ko, sabi niya, magpunta daw kami sa Asian grocery store. So, nagpapasalamat po ako sa asawa ko at sobrang supportive niya at hindi ako iiyak. Hindi naman masamang umiyak kasi may pag-iyak na naalala mo yung kabataan mo, may pag-iyak na masayang-masaya ka. Di ba yung mga kinakasal kaya naiiyak kasi masaya? At eto nga po ang isa sa pinakamalaking advantage kapag nakatira ka sa malamig na lugar. Kapag ka ang freezer mo ay puno na, ay pwede mong ilagay sa labas yung pinamili mong karne o ano man gusto mong ilagay sa freezer. So sa kaso po na to ay imbis na ilagay ko po sa freezer agad-agad yung mga karne na binili namin, nilagay ko na lang po muna siya sa labas. Tapos so, ganyan po ang ginawa ko. 'Di ba? Ayos na ayos, 'di ba? Sa Pilipinas, 'di ba, gumagawa pa tayo ng yelo kasi ang init ng panahon. Dito, yung temperature sa labas ay mas malamig pa sa freezer mo. Snow, kung naabot mo hanggang dito sa dulo, mag-subscribe ka na para lagi kang updated at maging part ka na ng ating community. I'll see you on my next vlog!